Maayong buntag sa tanan. Adto ta karon sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, apan sa dili pa atong basahon again ang patukuranan sa mensahe nining kabuntagon. Atong tunan gyud niining bag-o nga tuig sa dili pa ta mo resume sa atong pagtuon sa Romans, ngari siya ta sa Psalms 103. Atong tun-an ang tibuok Psalms 103, but this morning ang first point lang una nato is kung ato ning titulan og kanilang siya. The whole theme is Bless the Lord, O my soul. Kanilang the call to internal worship. The call to worship, the whole Psalms 103. Una nato isgutan ang internal worship, the call to internal worship sa Ginoo, sa Dios. Pag-worship internally sa Ginoo. So, let me just read. Antong tunan, verse 1 to 5 this morning, but let me just read verse 1. I will read sa New King James. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Daigon mo si Jehova, O kalag ko, ug ang tanan nga ania sa sulod nako, daigan ninyo ang iyang balaan nga ngalan. Ang Dios nagapanalangin ng daan sa pulong atong gibasa karon. Let us pray. Father, we thank you again for this beautiful morning and for this new year and for this first Sunday of the year. We thank you for your people who are here. We thank you, Father God, sa imong paglungtad sa among kinabuhi ug sa imong pagsustenar sa among kinabuhi. Niya kami karon Ginoo magatuon sa imong pulong. Ikaw ta magapanalangin kanamo magahatag lang itong kaalam aron pinagi sa imong pulong Ginoo kini makadasig kanamo sa paghimaya kanimo tungod kay ikaw takos ug ngayan. Father, we also remember Samuel na disgrasya this morning. Ikaw ang magatiman kaniya, amahan. Ikaw magamuma kaniya kung sa may balatian siyang lawas, gipaminaw karon tabangi siya nga magka-recover kaniini. Ikaw sad unta Ginoo maga-provide sa lapianong panginahanglan alang niini ing naman sa iyang mga responsibilidad Ginoo. Tungod niini nga disgrasya, Lord, may you protect Samuel and bless Samuel and the entire families, Lord God. Kinta na magyampo salamatan nagyan mo sa ngalan ni Jesus. Amen. Bless the Lord, O my soul. Samtang kita nagbarog niining bag-o nga tuig ug nagsugat niining bag-ong tuig, unang Domingo niining bag-o nga tuig, there's no better place to begin than with the timeless words of Psalms 103. Kini nga salmo ni David nag-invite kanato sa pagpamalandong sa kamaayo sa Dios, sa kaluoy sa Dios, ug sa iyang gugma nga walay kinutuban. Nagtawag kini kanato ang tibok yud Psalms 103 sa pagdahig sa atong Dios. Sa tibuok natong pagkatao tungod sa nagkalain-laing mga rason samtang kita mo-step niining bago nga tuig. Ang Psalm 103, kung inyo nang basahon, the whole Psalm 103, is pure praise from start to finish. It's an eternal praise. O ang kana nga pagdaig diha, nakafocus lang sa usa ka person. Nagdaig sa usa ra ka person, Jehovah. Why laing name sa Dios nga gigamit diha? Ang tetragrammaton, Jehovah, the I am. Mauna nga name ang gigamit diha sa whole verses, tibok verse Psalms 103. Ang tetragrammaton, Yahweh or Jehovah or I am. The unspeakable name of God. O usahay tungod kay mahadlok man ang mga Jews nga mo-speak ni anang tetragrammaton mo nang naghimo sila laing word Adonai, Lord. Nang i-all caps kung King James ang inyuhang Bible diha, but that's the tetragrammaton. The name of God, the unspeakable name of God, the I am. This Psalm 103 nakafocus sa pag-worship ni anang the eternal one, the I am. Daghan kaayong meaning ni anang I am, no? It also speaks of
eternality, the eternality of God. That's why He's God, because He's eternal. That's part of the meaning ni anang I am. Kani nga worship is basically made up of recitation and remembrance sa magnificent reality sa kaluwasan nga gidala sa Dios ug mga panalangin nga gihatag sa Dios. O when we say this psalm is pure praise, bot pasabot nini nga walay mention sa any historical events nga naa dinhi. Walay mention dinhi sa kagubot, problema, discouragement. It's just all praise sa Dios nga makagagahom. Unlike other psalms, sa ilang hiding, di ba, kung makabantay mo sa ubang mga psalms, na dihay kanusag, unsay nahitabo, morning nga psalm nahimo or na mention. But this one is universally applicable tungod kay walay mention din para sa unsa og unsay nahitabo morning na praise. It's just pure praise. Ug magamit ni bisag kanusa ug bisag asa ang pagdaig sa Dios. Ug sa atong pagtuo nini hinaot ko madasig kita nining bag-ong tuig. Dasigon nato ang atong kaugalingon sa pagdaig sa Dios bisan pag unsay atong gisagubang ug sagubangon pa. Itud nato ang atong kaugalingon sama dinhi ni David sa iyang pag-ingon, "Bless the Lord, O my soul." Para sa Christian believer, mao ta niyang focus sa atong life. And when we say worship, not just the singing, but praising God, give glory to God whatever we do, whether we eat or drink. Kanaunta makapahimaya sa Dios, makapanalangin, mag-bless sa Dios. Dinhi nga psalm, walay mention sa enemies, walay mention sa threats, walay request, walay complaints, walay petitions. Just pure worship sa atong buhi nga Dios. A joyous, thankful, overflowing praise rising from the hearts nga giluwas sa Ginoo. No more pure outbursts of praise exist in Scripture. O gani, kini nga Psalm 103, tingali ang usa sa mga salmo nga pinakadaghang gibasihan nga kanta. I mean, mga kanta nga gi-create sa mga singers, composers, dinhi gibase sa Psalm 103. Usa ni sa mga pinakagibasihan sa mga kanta. Pinakadaghan nga gibasihan nga kanta. It's an all-in praise. Ug ang verse 1 to 5, ni atong tun-an karon is personal, call to worship. It's personal. And this Psalm 103 is progressing. Una, verse 1 to 5 is personal. Then the next portion will be encouraging other people. It's external praise. And then the last portion of this Psalm 103 is universal praise. Not just the people, but even angels and even creation should praise the Lord. See? So it's an all-out praise. First, the internal call or the personal call to worship. The first line, "Bless the Lord, O my soul." O kung inyong basahon ang last line, the same, "Bless the Lord, O my soul." So it begins with a personal call of worship, to worship, and it also ends with a personal call to worship because God is deserving niya na nga praise. Ug in between niining first verse ug ang last verse, morning command sa matag usa ug sa tibok kalibutan sa pagdaig sa atong Dios for everything that exists to praise the Lord, to bless His name, to worship Him. This is a psalm only for believers. Kung inyong basahon din para lang ni sa mga magtuto, sa verse 11, 13, and 17, those who fear the Lord, those who are true worshipers of the Lord. And verse 18, those who keep His covenant and remember His precepts to do them. This is for true worshipers who obey the commandments of God. Again,
kini nga worship is the worship of the I Am, the one true and living God nga nag-exist eternally, nga walay sinugdanan ug walay katapusan. Siya lamang ang takus ug angayan niini nga pagdaig. This is Yahweh. And the I Am is also the Lord Jesus Christ. If you will remember the Old Testament, ning claim siya nga siya pod I Am. He is also Jehovah. You see? The I Am of the Old Testament, si Jesus Christ sa New Testament, siya pod ang I Am. Daghay mga verses labi na diha sa John. Siya ang I Am. Now verse 1, the call to personal worship. When you say worship, ang Dios i-worship dili nga atong kaugalingon. Personal or internal. Verse 1 to 5, then verse 1. The internal call. Bless the Lord, O my soul. Bless the Lord, O my soul. It begins with a command to one's own soul to speak to God. Nagsugod kini sa pagdaig, pagmando sa atong kaugalingon, sa atong kalag, nga atong daigon, tagaan natog pasidungog og himaya. Kini nag-describe sa majesty, sa beauty sa atong Dios, labi na sa iyang mga gipangbuhat nga atong nasinati ug atong naangkon. Bless the Lord, O my soul. This is self talking to self. This is David talking to himself. Og niining bago nga tuig kita unta magdasig sa atong kaugalingon. Unsa may atong circumstance sa atong kinabuhi, atong ingnon, atong kaugalingon, bless the Lord, O my soul. Then maghatag unya siya mga naglain-laing rason ngano man angay natong daigon personally ang Dios matag usa kanato. This is where worship starts sa atong kaugalingon. The cry in the soul to the soul is only as loud sama sa atong kahibalo sa Dios. Mas loud ang atong pagdaig, mas loud ang atong pagdaig sa Dios kung lahom pod ang atong kahibalo sa Dios. That is why we encourage everyone to know God and Christ. Mulawom mo ta sa pag-ila sa Dios, kay kung mulawom ta sa pag-ila sa Dios, mas mugrabe man pod ang atong pagdaig sa Dios. Mas hilabihan man kung mas nakaila ta sa Dios, mas hilabihan unya ang atong pagdaig sa Dios. O compelling lang pod ang atong pagdaig sa Dios kung kita nagpuyo pod nga balaan sa iyang atubangan. Kung wala man kaayo kita nasayod og nakaila sa Dios, then ang atong tingog sa pagdaig sa Dios, gamay lang, hinay lang na siya. Kung di kaayo lawom og dako ang atong kahibalo og pag-ila sa Dios, ang atong pagdaig sa Dios, di pod kaayo na kusog nga tingog. O maglisod ta o tuod sa atong kaugalingon sa pag-worship sa Dios kung gamay ra ang atong nahibaw-an sa Dios. That's why we also encourage to grow in our knowledge of Christ and of God. Now, by the way, kini nga worship walay mention sa musical instruments. Walay organ nga nagplay, walay accompaniments, walay drums, walay lights, walay smoke or atmosphere nga makapatud sa tao pag worship. This is pure worship without external pressure. See? Wala giandam ang place para mag-worship. It's just worshiping God wherever you are. Walay emotional soundtrack or lyrics or music nga makapatud nimo. See, walay mention din sa musical instruments. Sadly, mao na karon ang gigamit sa church tungod sa psychology na ay beats per minute nga gigamit pagdasig sa tao nga mura
Para ng rock band, sadly, yung mga church, inaanak na no, sa ilang worship, wala na kalahian sa concert. Wala na na-preserve ang sanctity, sacredness of worshiping God. Mura nag-rock concert, wala na kalahian sa rock concert. Night time sa rock concert, but it's different worship pod. Kani-gani nga worship, diri why mention sa instruments. Walay mention nga na external pressure or atmosphere sa environment nga makapadasig nimo nga motuo imong luha, makapatod sa imong kasing-kasing. No. This is self-moving yourself. Praise God, whatever the circumstance. Because He's deserving. He is deserving. Whether you're happy or you're sad, He is deserving to be praised. Morning si David dire, bless the Lord, O my soul. Bless the Lord. Worship the Lord. Focus lang sa Lord din ha. Yahweh, God, Jehovah, the I am. This is all about Him and none other. Daily instruments, daily ang beats per minute nga makapatuod sa imong kasing-kasing nga nindot kayo mo daig, nindot mo ambak, or makapatuod sa imong kasing-kasing nga mutuo imong luha. No. Siga ug manduoy imong kaugalingon nga daiga ang Dios. Manang verse 1 is a general command. Now, gi-follow niini nga statement kining general command, and all that is within me. Sa tanan nga kinatibukan kanako, sama nis pag-ingon with all your mind, all your strength. Sama sa pag-ingon ni ana. Unsay tanan nga naa nimo, gamita ka na sa pagdaig sa iyang balaan nga ngalan. See? Dili lang partial focus or partial concentration, kundi sa imong tibuok nga pagkaikaw, ang imong tibuok nga kaugalingon, gamita all your heart, all your soul, all your mind, all your strength, gamita na sa pagdaig sa Dios. All your capacities, all your capabilities, you should be blessing the Lord. And you should bless His holy name. Ug kana nga name, nag-encompass sa iyang pagkabalaan, sa iyang grace, sa iyang mercy, sa iyang character, kinsa siya, mao na ang iyang name. So panalanginig, daiga siya. Again, wala tay knowledge of any event or circumstance nga nagtuod ni David sa pagsulat niini. Nga nakamotivate niya sa pag-compose niini nga psalm, although gigiyahan siya sa Balang Espiritu Santo. This is just a way of life. Worshiping God is a way of life. Dili kinahanglan og rason ang tao mangitag rason para modaig sa Dios. Apan din si David naghatag siya mga rason nganong kinahanglan man daigon ang Dios personally matag usa kanato. Verse 2, see? Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Gahatag sa karon og mga benefits, nganong mag-worship man ta sa Dios. Ayaw kalimti ang mga benefits nga gihatag sa Dios nganha kanimo. Kung ikaw nakuwangan og rason, then hinumdumi ang mga benefits nga gikan sa Dios. Ug ayaw ka na kalimti. Although wala nang inahanglag rason nga kinahanglan ang Dios daigon because He is deserving, because He's God, and our lives gikan kaniya, bisan pag dili mangitag rason, but here si David naghatag og rason nganong ang atong kaugalingon atong ituod ug manduan ang atong kaugalingon matag usa kanato nga daigon ang buhi nga Dios. You see, forget not His benefits. Ayaw kalimti. Kung kita mag-awit pa niini, sama sa mga atong naandan, sama rin sa awit, count your blessings, name them one by one. Mao na siya. Atong ikatalog every grace, every mercy, every act, every provision, every protection, every kindness, every expression of love, every providence, ato kanang
hinumduman, atong ilista, atong ikatalog, atong hinumduman sa atong pagdaig sa Dios. Aron pod madasig kita sa pagdaig. Constant cataloging and recitation of the Lord's benefits. This is the fountain of praise. Just imagine kung unsa ang atong relasyon sa matag usa sa atong panimalay, kung matag karon og unya, permira ta magkatalog sa mga blessings nga gikan sa Dios. We'll be living in a constant praise and worship sa atong buhi nga Dios. Now, live your life cataloging all His benefits. Hinumdumi kanunay ang mga benefits nga gikan sa Dios nga imong nasinati. O magpuyo ka nga malipayon, magpuyo ka nga naay kalipay sa imong kasing-kasing. O makahatag usabi ka og kalipay sa mga katawhan nga nagpalibot kanimo. Now, ang Dios nag-ask ka nato nga atong hinumduman ang iyang mga benefits. Then sa verse 18, kung mo jump ta sa verse 18, siya pod nag-ask at the same time nga hinumduman sad nato ang iyang mga mandok. Kung maghinumdum ta sa iyang benefits, hinumduman pod nato nga napod sa iyang mga mandok pod. Remember His commandments and do them. See? Ang benefits nga gikan sa Dios non-stop. See, the air that we breathe, it's non-stop. O wala gyoy tao nining kalibutan na able nakahatag og nakahinumdum sa tanang benefits nga gihatag sa Dios. So ang atong worship dili og wala gani ka come close niini nga command. Kay wala gyoy tao nga nakahinumdum sa tanan og nakalista sa tanang benefits nga gihatag sa Dios, nga gi-experience sa Dios matag adlaw sa iyang kinabuhi. But maunta ni ang angay, mao ni ang takos sa Dios. Ang tanang benefits atong hinumduman, atong ilista, atong i-recite sa pagdaig sa atong Dios. Kay mao man ni ang gidemand sa Dios. Remember or forget not all His benefits. Usahay ang makahatag natog bugat or priority sa atong mind ang problema, ang kabugaton. Usahay mo na big person sa atong mindset nga ang mga ginagmayng panalangin sa Dios usahay dili na gay nato makitaan o ma-acknowledge sa Dios. But ang command din sa Dios sa pagtuod sa atong kasing-kasing sa pagdaig is ayaw kalimti ang tanan bisag usa ayaw kalimot. Then maningkamot ta nining tuiga nga atong ikatalog mga ginagmay nga benefits, mga dinagko nga benefits because God deserves that. All the benefits that we receive, the strength each day, you see, kahinomdom ko, kadtong masakit ko nga way kusog, gikan naglingkod hangtod pagbarog. It's a challenge to me. Can you imagine that? Kung kamo nga naglingkod karon, di naman mo kinahanglan sa inyong brain mo una kinahanglan ko mo barog. Automatic na lang mo barog. Pero adto nga time, magdebate pa ko sa kaugalingon, mo barog ba ko? Mabot pag 10 minutes, usa ko mo barog, magdebate pa ko. Just imagine, benefits sa Ginoo, naghatag nagkusog karon gikan ni adto. Mention, remember, catalog that benefit. Kung kuhaan tag kusog sa Ginoo, bisag gikan sa paglingkod hangtod sa pagbarog maglisod. You see, just imagine that. Kaya ako naka-experience gyud niya na. Magdebate sa akong kaugalingon, mo barog ba bisag naglingkod nako. Di na gay na kinahanglan nato gamitan pag brain. It's just instinct nga mo barog ta kung kinahanglan ta mo barog. Pero ato nga time challenge ka nato. Now it's a reminder for us, forget not all His benefits. Sa atong pagdaig, atong i-recite, atong hinumduman, atong kaugalingon mga benefits nga gikan sa Ginoo. Now, reasons, mga benefits. Nag-mention din ni si David.
Tabangan ta din ni David unsa man nga mga benefits, major nga mga benefits, nag-mention siya sugod sa verse 3, nga angay natong makapatud. Dili lang ni mao pero gi-mention lang ni David diring major nga benefits nga gikan sa Dios. But kita, because this is a personal call to worship God, verse 1 to 5, personal call. Kamo lain-lain nga benefits nga nadawat gikan sa Ginoo, maipod na inyong ilista. But this one is general o mga dagko. Verse 3, naghatag siya lista kanato, mao na yung mga benefits nga angay natong pasalamatan usab sa Dios. Verse 3, who forgives all your iniquities. You see? Tanan. Siya ang nagpasaylo sa tanan mong kasalanan. That's past, present, and future. Future, even your future sins. Kung ding tuo na ka ni Kristo. Tungod kay ang iyang pagpakamatay, effective even sa future. All your iniquities. Stunning statement. Sa Isaiah 43, ningon pagani siya, He will remember your sins no more. See? Di na gani niya hinumduman. Di lang i-forgive ang imong sins, di pagyud niya hinumduman. Usahay na atay, lisod nga kinaiya, no, nga magpabilin ang guilt feeling, magpabili, di ta kapasaylo sa atong kaugalingon, nga murag mas labaw pa ta sa Dios. Kung naaman ta ni ana, ato nang pasaylohan tong kaugalingon. Kung ang Dios makapasaylo nato, kinsa man ta nga di mo pasaylo sa atong kaugalingon. So leave your baggages behind. Praise God. Karon, kung ikaw anak na sa Dios ug nakaila na sa Dios, dahiga ang Dios. Kalimti na to imong mga baggages ug ay na to dada. Kay ang Dios ning pasaylo nimo, ikaw pod pasaylo ang imong kaugalingon, dawata ang imong kaugalingon. Ayaw na niya ng guilt feelings. Kay ang Diyos, ingon pa siya, I will remember your sins no more. Niya ikaw, magsigig hinumdum sa imong nabuhat nga sala. Ayaw na pod hinumdumi pod. Hinumdumi lang nga ayaw nagbuhat niya ato, kaya di maayo. You see? Ang atong Diyos mo'y nagpasaylo sa tanan natong kasalanan. That's good news. Morning unang gift sa repentant sinner. Mao nang mahimo siyang tinuod nga worshiper. Morning unang gift sa Dios ngadto sa naghinulsol nga makasasala, ang kapasayloan sa sala. Ug morning makapatud ni ana sa tao nga mag-worship. Salamat Ginoo imong gipasaylo akong sala. Salamat nga imo kong gidawat bisan pa sa akong sala. Salamat nga imong kalimtan na ang akong sala, di na ka maghinumdum. See? Morning beginning. Ug mao ni ang good news. Ang Dios mupasaylo sa tanan natong kasalanan. That's good news. Kay pasayloon, gipasaylo naman ta, dili na ta niya silutan sa walay katapusan. We're forgiven. The good news is about forgiveness of sin. Nga diin kita naka-escape sa impyerno o nakasulod sa langit. Gingharian sa Dios. O dinhi magsugod ang atong pasalamat. I'm forgiven. Again today, I'm forgiven. O padayo na nato, appeal na sa benefits nga atong i-recite sa Dios. Salamat Ginoo, imo kong gipasaylo. Matag adlaw pasalamating Ginoo niya na because that's God's grace and His mercy. I-appeal nagkatalog ang pagpasaylo sa Dios sa tanan nimong kasalanan. Then another reason, who heals all your diseases. Mao ang nag-aayo sa tanan mong balatian. Well, ang ubang mga tao nag-refer niini nga balatian sa lawas. But dili ni balatian sa lawas because this is parallel sa first clause, sa first phrase, first statement nga forgives all your iniquities. Ang diseases nga gi-refer dinhi ang disease sa kalag sa tao. Si tungod kay ang tao makasasala,
corrupted na pud ang iyang kalag, mo nang atubangan sa Dios, masakiton ang kalag sa tao. Now, atong pasalamatan ng Dios kay gipasaylo nga atong sala, ug ang atong kalag nga masakiton, iya pud nga gihil. See? Isaiah 1:5-6. Atubangan sa Dios, masakiton ang kalag sa Israel tungod kay nagrebelde sila. Ang sakit nga gimension din dili physical. Isaiah 1:5-6. Why should you be stricken again? Ngano ba gayud nga buot kamo nga pagahampakon pa aron lamang gayud magalabi kamo sa pagsukol? See, they're rebelling. Nya ngano man nga silutan ta paman mo. The whole head is sick. See, because they're rebellious, og mo ning pagtan-aw sa Dios sa ilaha, the whole head is sick and the whole heart faints. From the sole of the foot even to the head, gikan sa lapalapa hangtod sa there is no soundness, walay maayo diha niana, but wounds and bruises and putrefying sores. Walay maayo gikan sa palapa hangtod sa puno sa samad, mga pangos, bagong mga labod. Kini wala pa mga alim ni mabaatan ni mahidhiran sa lana. See? Because they're rebellious, ang pagtanaw sa Dios ngadto kanila masakiton. Daghag samad gikan sa lapalapa hangtod sa why maayo. And God here is not speaking of physical wounds and bruises, spiritual. Mao na ang tao atubangan sa Dios, iyang kalag masakiton. Ug mao nang angay natong pasalamatan sa Dios sa verse 3, kay wa lang ta pasaylua, ang kalag nga masakiton atubangan sa Dios, iya panggi ayo. Iya panggi ayo ang atong kalag nga masakiton atubangan sa Dios. So that we will be perfect in front of a holy God. So that we will be worthy to come close and to draw near sa balaan nga Dios. Siya ang naghinlo kanato. Kay siya ang nagpasaylo kanato. Ang iyang dugo nagiula dito sa krus sa Kalbaryo. Ug ayaw na kalimti. Apil na og mention og recite, Ginoo salamat. Wa lang ko nimo pasaylo, imo pa kong gihimong hinlo, giayo pa ko nimo sa imong atubangan. Spiritual diseases, giayo sa Dios, gihil sa Dios. See? Part na niya na ang pride, lust of the flesh, lust of the eyes, ang hatred, ang rebellion against God, and all the effects and consequence and corruption of sin sa atong life ug sa atong soul. Kana nga mga butang gihil sa Dios. Then one day, kung himayaon na ta sa Dios, hasta ang atong physical nga balatian ayuho na pod sa Dios. Naay adlaw nga moabot kung alisda na ang atong lawas, tangtangaw na pod ang tanang physical nga hugaw sa atong lawas nga magbato na sad tag lawas usab nga perfect na. Panahon nga i-glorify na ta or alisda nitong lawas, i-redeem atong body. Ang atong kalag gi-redeem na. Ang atong gipaabot ang pag-redeem na lang sa atong lawas, pag-ilis, pagpalit sa atong lawas. Mao po na gipaabot sa creation. See? Gihil sa Dios. One day, He will heal even our physical ailments completely. Magsulob na tayo ng lawas nga dili madunot, dili madugta, dili masakit, dili kapuyon, dili maluya. The glorified body. Panahon sa resurrection. See? What are the benefits? Forgiveness and spiritual healing. Money nag-describe sa regeneration or the new birth or the new creature nga kita. Now, another reason, verse 4, another reason nga nung atong itud ang atong kaugalingon nga magdaig sa Dios. And then again, para lang ni sa mga giluwas na sa Dios, ning tuog ning dawat ni Kristo nga iyang Dios ug manuluwas. Verse 4, another reason why we should bless God who redeems your life from destruction or from the pit. Bot pasabot,
giluwas ta, kaluwasan, redemption. Giluwas ta gikan sa impyerno. Mo na din ha, ang pasabot na life from destruction. Giluwas ta sa Ginoo. Gipasaylo ta, gilimpyuhan ta, giayo ta, and then giluwas ta gikan niya ng impyerno. Destruction sa kalag. See? Ng impyerno mo man ay destruction sa life. God is the source of life. He created. He's the source of life. Pag destroy niya nga life, kana nga life ibutang sa impyerno. Kay mo nay destruction sa kalag. Unsa ang pagka-destroy? Not physical destruction kundi ang imong kalag mahimong wala nay purpose dito sa impyerno. Wala nay bili, walay value, wala nay purpose. Mo nay destruction. You see, atong life karon nay purpose. Bisag ang tao nga wala pa diha sa Ginoo, makakita gyapon siya purpose sa iyang life. Samtang buhi pa siya. Buhion niya, maningkamot siya para mabuhi ang pamilya. That's purpose. Nay purpose imong life. Samot na kung kaila ka Ginoo kay kana nga purpose, kana nga value eternal. Kung wala ka diha sa Ginoo, ang imong life kutob ra diri sa kalibutan. Maubot unya ang time nga kanang imong life i-destroy. Himuong walay value, himuong walay purpose, walay work, mao na ang hell, mao na ang impyerno. Imong life didto puro ra antos. Wa kay planos kinabuhi didto, dili ka makatrabaho, dili ka makakanta, dili ka makapaharuhay didto, di ka makapahayahay. See? Dili ka kapaningkamot, dili ka kaplano sa ugma. That's distraction sa life. Mao na ang impyerno. Wala na kay purpose, wala kay value dito sa hell. Mao nang distraction o gikan ni ana giluwas ta ug mao nang angay pasalamatan nato ang Dios. Mao na ang kaluwasan. Giluwas ta gikan sa pagkaway value walay purpose nga life dito sa hell. Because hell is pure punishment from God. Ang imorang life dito sa hell, ang pag-experience ra sa kapungot o kaligot-got sa Dios. Ang iyang punishment, mao na wanay lain. Di ka maninda dito, dili ka magbungkal dito. No. Mao na distraction sa life. Mao na distraction. Og diha tagikan giluwas niya ng pagkawalay pulos sa atong life. Kung nana ka ni Kristo, eternal na ang imong purpose, eternal ang imong value. Kay gi-rescue ta niya ng distraction ug mao nang angay natong pasalamatan. Bisan paglisod ang atong life sa earth, nagkalisod ta, daghang gubot, daghang panginahanglanon. Kung kita nakaila na sa Dios, taliwala niya ng kagubot ug panginahanglanon, atong itud ang atong kagalingon, pagpanalangin ug pagdaig sa Dios, kay giluwas ta niining eternal destruction. See? I-appeal sa catalog o lista o pag-present kanto sa Diyos. Salamat, Ginoo. Sa kapasayloan sa sala, sa kaayuhan sa akong kalag, sa pagluwas nimo, kanako gikan niining pagkalaglag. See? Kay i-resurrect man ta sa Diyos. Sa Psalms 49:15, but God will redeem my soul from the power of the grave, for He shall receive me. See? Mamatay man ta, nining kalibutan na, pero i-rescue, i-redeem. See? Ang atong kalag, dawaton man sa Dios. Ang lawas ray magpabilin sa lubnganan. Apan ang atong kalag, mubalik sa Dios. Og maabot ang time, kanang atong kalag nga tuwa na sa Dios, suluban niya lawas nga perfect, glorified. Dili na ang lawas nga tos lubnganan. Dili malaglag ang atong kinabuhi ug angay pasalamatan nato ang Dios ni ana. Amazing benefits. Forgiveness of sin, the healing of your spiritual diseases, the redemption of your life or salvation. Another, verse 4 gihapon, who crowns you with loving kindness and tender mercies. See? Gikoronahan ta. Mao ni ang now, mao ning present. Not just the present for eternity.
gikoronahan ta sa Dios. Ug unsa may ang gihatag nga corona? Loving kindness. Unsa may but pasabot na ng loving kindness? Committed love. She said in Hebrew, it means committed love. It means covenant love. It means love nga wala nakabase sa pagbati nga sama kanato. Nga atong gugma usahay, di na ko nimo oy, kay nasuko ko nimo. Ang atong pagdili tungod sa atong emotion. But this love is committed dili sa emotion. Mahimo man tang badlungon sa Dios, but God is committed to love us. Dili tabiyaan sa Dios kay ning commit man siya sa paghigugma kanato. Kung kita iyana ni Kristo, ang Dios nag-commit sa iyang gugma ngari kanato. Whether magpabadlong man ta matag karon ug unya, higugmaon gihapon ta sa Dios kay ang iyang love, committed love, covenant love. Nakigsaad nga gugma, nakigsaad ko sa akong kaugalingon nga higugmaon te ka. Ug tungod kay siya man ang nakigsaad, ug diha kaniya walay bakak, ug siya dili man mausab, kana nga pakigsaad dili na mausab. Mao nang tiwason gyud niya ang iyang pag-atiman kanimo ug pag-finish kanimo completely. Pag-design, pag-complete nimo, pag-mature kanimo nga mahimo kang perfect. Because His love is committed, covenantal. See? Crowns you with loving kindness. Kana nga klase nga gugma. Ayang gikorona sa atoa. Makasa man ta sa Dios dinhi sa kalibutan, pero ang iyang gugma nga gisaad kanato dili niyang bakwion. Kung magpakasa ta, mao nang naay consequence. Badlungon ta sa Dios, pinagig mga problema, sakit or whatever, hangtod nga mobalik ta. Luwas gihapon ta tungod kay iyang gugma, committed man. Saad man niya sa iyang kaugalingon nga higugmaon ta. Mo nang kung ikaw Kristohano na, aduna gyud ikaw kasiguruhan. Kay dili man ikaw ang nagsaad, siya man ang nagsaad nga higugmaon ka. Siya man ang naghatag nini nga korona sa atoa, ang iyang loving kindness, ang iyang covenant love. And He will never break that covenant. Unbroken love, covenant love, committed love, compassion, that is the action from that covenant love. Ang mercy, tender mercies. Tungod niya ng gugma, tungod niya ng committed love, nasa himuong mga aksyon. Muna ng tender mercies. Action tungod sa iyang gugma nga gisaad kanato. Muna ang nagyud sa himuong aksyon. Kung magpadulong ta na sa himuong aksyon, kay nahigugma siya nato. Kung magminaayo ta, napod sa himuong aksyon, kay nahigugma siya nato. See? Covenant love describes the relationship, and compassion and tender mercies describe the action of that relationship. God not only loves us with a committed love, but He loves us also emotionally. Diha makita ang emotion. Kana sa tender mercies, mo na nay action, pagpakita sa iyang gugma. Mo na ng emotion sa Ginoo. Pagpakita sa emotion sa Dios. Pinagi sa paghimo niyag action. Mo nang iyang compassion. So, ang iyang paghigugma kanato, dili lang committed, emotional pod. Dili lang covenant love, kundi emotional pod ang iyang paglove, kay naman sa himuon nga action. Iyang mga anak, iyang gikoronahan ining heavenly benefits. Committed love, the promise of unbroken love forever. See? O, ang fruit niya ng love is compassion or tender mercies. Then another reason, verse 5. Another reason, verse 5. Who satisfies your mouth with good things. See? The sanctified life, the blessed life, is the satisfied life. Kung ikaw gibalaan na sa Dios, himuon po kang sa Dios nga satisfied sa imong life.
The sanctified, blessed life is the satisfied life. Kung ikaw naglakaw kauban sa Dios, kung ikaw giluwas na sa Dios, then naglakaw ikaw, nga bubuan kanunay sa Dios sa iyang mga panalangin. Constant barrage of God's love. O ang resulta ni ining pag-satisfy sa Dios sa ato is morning verse 5 gihapon, so that your youth is renewed like the eagles. Nourished. We will be strong, we will be nourished, we will flourish. See? Tungod kay isatisfy man ta sa Dios with good things, we will be renewed. We will be strong, we will be nourished, and we will flourish. Morning imagery ni anang vigorous, strong, powerful life. Ug morning promise ug saad sa Dios sa iyang mga kaanakan. See, Isaiah 40, we will mount up with wings like eagles, we will run and not be weary, and we will walk and not faint. Morning bot pasabot ni anang blessed by God. Ug tungod kay gipanalanginan man ta sa Dios, ato pud siyang daygon og balik. So una, sa verse 1 to 5, morning internal call to worship God. The personal call to worship God. Meaning, bago nga tuig, atong itud ang atong kaugalingon, whatever the circumstance. Atong daygon, himayaon ang atong buhi nga Dios tungod kay napuno ta sa iyang mga panalangin. Dili nato kalimtan ang mga panalangin nga gikan sa Dios. Kung naaman tay time sa uban, then naatay time sa paghimay og pagdaig sa atong buhi nga Dios. Now, dili lang ni siya command sa pagmando, pagkaman sa pagdaig, but this is a deliberate act of remembrance. Atong hinumduman, usapod kini nga command nga nagtuod kanato nga intentional ang atong paghinumdum sa iyang mga benefits. Samtang maghinumdum kita sa 2024, di nato mahinumduman ang mga challenges, mga disappointments, or mga failures. Karon sa bagong tuig, atong i-shift ang atong focus sa pagdaig sa Dios ug sa mga panalangin nga atong nasinatig na dawat gikan kaniya. He forgives all our sins. He heals all our diseases. Spiritual diseases. Giluwas kita gikan sa pagkalaglag. Gikoronahan kita ni anang loving kindness or committed life o ni anang tender mercies. Iyang gisatisfy ang atong kinabuhi with good things ug tungod ni ana na renew ang atong strength. These benefits nag-remind kanato nga ang blessing sa Dios both personal and eternal. You see? Ang kaluwasan, ang kapasayloan, they're eternal. These good things also personal. Og eternal gihapon. See? These truths remind us that God has been faithful in the past and will continue to be faithful in the future. A new year is an opportunity to refresh our gratitude and trust in God's sustaining power. To close, as we embrace, meaning first Sunday sa New Year, himo nato ang Psalm 103, magkapa-inspire ka nato. Una, to bless the Lord with all our being. Atong himuon ang worship, ang pag-worship ug ang pagpasalamat a daily practice. Ikaduha, remember His faithfulness. Atong hinumduman ang mga paagi sa Dios ug mga panalangin sa Dios. Samtang kita musalig kaniya niini nga bag-ong tuig. O kung kita wala pa madugtong diha sa Dios, dawata si Ginoong Kristo. Kay siya ang pultahan sa ngadto sa Amahan ug niini nga mga panalangin. Dawata siya ingon nga imong Ginoo ug manluluwas. Let us pray.
Father, we thank you so much for this beautiful morning. Thank you for reminding us, Lord God, to move ourselves, to instruct ourselves, to command ourselves, to deliberately bless you with all our being. For you deserved it. Sa daghan ug nagkalanlain Ginoo nga panalangin nga gikan kanimo, gikan sa kapasayloan sa sala ug kaayuhan sa among spiritual nga mga balatian, hangtod karon Ginoo sa imong pagsustenar kanamo matag karon ug unya good things nga nakasatisfy kanamo ug tungod niya na kami nagkinabuhi Ginoo nga powerful ug strong. Thank you for being our gracious, merciful, loving God. And Father, hinaot usab nga among kinabuhi makahatag og kahimayaan kanimo. In Jesus' name we pray. Amen.